Mula noong ikalawang digmaang pandaigdig, umabot na sa 2,475 na nuclear weapons ang pinasabog sa buong mundo, kung saan higit sa 85% nito ay mula sa Estados Unidos at dating Soviet Union. Dalawa lamang sa mga libo-libong nito ang ginamit sa digmaan na ibinagsak sa Hiroshima at Nagasaki. Ang paggamit ng mapaminsalang armas na ito ay nagdadala ng takot at pagkawasak na nagdudulot ng matinding pagkasira sa kapaligiran at nagpapabagsak ng ekonomiya ng mga bansa. Kaya't ang posibilidad ng isang digmaang nuklear ngayon ay isang seryosong banta. Gaya ng nangyari noong Agosto 6, 1945, binomba ng Amerika ang Hiroshima, Japan gamit ang mapaminsalang atomic bomb na tinatawag na Little Boy na kumitil ng buhay na 80,000 katao. At makalipas ang 3 araw, isa pang bomba atomika na tinawag na Fatma nang bumagsak sa Nagasaki, Japan na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 40,000 katao. Dahil dito'y napilitang sumukang Japan sa Amerika na nagtapos sa ikalawang digmaang pandaigdig, ang pinakamadugo at pinakamagulong digmaan sa kasaysayan na pumatay ng tinatayang 70 hanggang 80,000 katao na karamihan ay mga sibilyan. Sa paglipas ng panahon, maraming mas makapangyarihan at mapanganib na sandatang nuklear ang nilikha. Ang iba't ibang bansa ay nagpaligsahan sa paggawa ng pinakamalalakas na nuclear bomb. Tuklasin natin ang mga bombang nuklear na ito at alamin kung aling bansa ang may hawak ng pinakamalakas na bombang ito at gaano kalawak ang sakop na kayang sirain nito. Gaano kalaki ang pinsalang maaaring idulot kapag sumabog ang mga ito. Ang totoong value at lakas ng isang nuclear bomb ay nakadepende sa detonation power o yield nito na sinusukat halimbawa ng megatons ng TNT. Ang yield ay nagpapakita ng dami ng enerhiya na inilalabas ng bombang nuklear kapag ito ay sumabog. Ang isang megaton ay katumbas ng 1,000,000 tonelada ng TNT, kaya't ang mataas na yield ay nangangahulugang mas malakas na pagsabog. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 7. Little Boy and Fat Man. Ang Little Boy ang kauna-unahang atomic bomb na ginamit sa digmaan ng Amerika noong Agosto 6, 1945. Ito ay may lakas na 15 kilotons at nagdulot ng malawakang pinsala sa Hiroshima, Japan na kumitil sa humigit kumulang 80,000 katao. Ang radiation na naipakalat nito ay umabot sa 10,000 na antas. Samantalang ang Fatma na pinasabog ng Amerika noong Agosto 9, 1945 sa Nagasaki, Japan ay may lakas na 21 kilotons. Ang pagsabog ng Fatma ay nagresulta ng matinding pinsala at kumitil sa higit na 40,000 katao. Ang paggamit ng mga bomba na itong nagdulot ng desisyon ng Japan na sumuko na nagmarka ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. 6. Ivy Mike o H-bomb. Ang Ivy Mike na unang pinasabog ng Estados Unidos noong 1952 ay isang malakas na hydrogen bomb. Ang sandatang ito ay may tinatayang lakas na 10.4 megatons na nagdudulot ng napakalaking fireball na may radius na humigit kumulang 2.1 milya. Sa kasagsagan ng pagsabog, lumilitaw ang isang mushroom cloud na umaabot sa taas ng 56,000 talampakan. Ang Ivy Mike ay 500 beses na mas malakas kaysa sa atomic bomb na binagsak sa Nagasaki, Japan noong 1945. Ang hydrogen bomb na ito ay nagmarka ng isang mahalagang pag-unlad sa teknolohiya ng nuclear dahil ito ang kauna-unahang matagumpay na pagsubok ng isang thermonuclear device o H-bomb. Sa isa sa atomic bomb na umaasa sa nuclear fission, ang Ivy Mike ay gumagamit ng malaking enerhiya mula sa nuclear fusion. 5. MK24 or B24. Ang MK24 o B24 na binuo noong 1954 at 1955 ay isang malaki at mapaminsalang nuclear bomb. Ang bomba ay may haba na 296 pulgada at tumitimbang ng 42,000 pounds. Ito ay may lakas na 10 to 15 megatons o 750 hanggang 1,000 beses na mas malakas kaysa sa bombang ibinagsak sa Nagasaki, Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang MK24 ay nagmarka ng isang makabuluhang hakbang sa pagunlad ng mga nuclear bomb sa kalagitnaan ng ika-20 siglo. Ang kanyang malaking sukat at matinding lakas ng pagsabog ay sumasalamin sa diwa ng Cold War era kung saan nakatuon ang pansin sa nuclear deterrence at sa paggawa ng mas makapangyarihang armas.
Ang kakayahan ng MK-24 na magdulot ng malawakang pagkasira ay nagbigay din sa tumitinding tensyon sa pandaigdigang antas. 4. MK-17. Ang MK-17 ay nilunsad ng Estados Unidos noong 1954 na nagmarka ng isang mahalagang yugto sa pag-unlad ng armas nuklear. Ito ang unang serye ng hydrogen bomb na mass-produce na may kakayahang maglabas ng napakalakas na enerhiya na umaabot sa 15 megatons. Ang bawat bomba ay tumitimbang ng higit sa 4,500 pounds at may habang 7.52 metro. Sa panahon ng produksyon mula 1954 hanggang 1955, higit sa 200 MK-17 hydrogen bomb ang nagawa. Ang paglikha nito ay patunay na walang humpay ng pagsisikap ng Estados Unidos na magtaguyod ng mas advanced na militar sa gitnang bahagi ng ika-20 siglo. Gayon din na nagsisilbing babala sa panganib ng nuclear proliferation ay nagbigay din sa pangangailangan para sa international na mga hakbang upang kontrolin at pigilan ang paggamit ng ganitong uri ng mga armas. 3. Castle Bravo o TX-21. Ang Castle Bravo o TX-21 ay isang uri ng thermonuclear weapon na kilala rin bilang shrimp o hipon. Ito ang unang nasubukan noong March 1, 1954 sa Marshall Islands at nagdulot ng malubhang pinsala at epekto. Ang lakas nito ay umabot sa 14.8 megatons na higit sa 1,000 beses na mas malakas kaysa sa Little Boy na ginamit sa Japan noong 1940. Ang Castle Bravo ay naging simbolo ng makapangyarihang kakayahan ng mga armas nuklear. Ang eksperimento nito ay nagpakita ng potensyal ng thermonuclear weapons na magdudulot ng malawakang pagkasira sa mga likas na yaman at sa buhay ng tao. Ang pangyayaring ito ay nagbigay din sa pangangailangan para sa armas control at nuclear disarmament at nagdulot ng pag-aalala tungkol sa kapayapaan at seguridad sa pandaigdigang antas. 2. MK-41 o B-41. Kilala bilang B-41, ang bomba na ito ay sumasalamin sa advance na kakayahan ng Amerika sa larangan ng armas nuklear. May lakas itong 25 megatons na mahigit 1,215 beses na mas malakas kaysa sa mga atomic bomb na ginamit sa Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pagbuo ng B-41 ay nagpapatunay sa seryosong pagsisikap ng Estados Unidos na paunlarin ang kanilang arsenal na nuklear sa panahon ng Cold War. 1. Char Bomb. Ang nangunguna sa ating listahan ay ang Char Bomb, ang pinakamalakas na nuclear na bomba na tinesting noong 1961. Ang bombang ginawa sa Soviet Union na ngayon ay Russia ay may lakas na 50 megatons na higit sa 2,200 beses na mas malakas kaysa sa bombang ibinagsak sa Japan noong World War II. Anong mangyayari kung sumabog ang bomba na may ganitong kalakas? Sa loob ng wala pang isang segundo mula sa pagsabog, lilikha ito ng napakalaking fireball na agad na magpapakawala sa lahat ng nakapaligid nito. Tao, hayop at infrastruktura. Kung ikaw ay nasa loob ng fireball, ang epekto nito ay para kang natunaw na yelo. Kasabay ng fireball, mayroong matinding flash of light na maaaring magdulot ng pagkabulag sa mga malapit dito. Bukod dito ay ang shockwave ay isang malakas na hangin na higit pa sa lakas ng isang tornado ay magdudulot ng matinding pinsala. Ang init mula sa pagsabog ay sasakop sa malawak na radius, kaya't ang epekto ng ganitong pangyayari ay talaga namang nakakatakot at nakakagimbal. Ang mga ganitong uri ng sandata ay lubhang mapanganib at nararapat lamang may pagbawal sa buong mundo. Ngunit sa tingin ko ay hindi na mapigilan ng patuloy na paggawa ng mga makapangyarihang armas na ito, lalo na't may mga bansang nag-uunahan sa kanilang mapag-produce. Sa iyong palagay kaibigan, kailangan na rin ba nating gumawa ng nuclear bomb? Ano ang inyong opinyon? Pakikomento lamang po sa ibaba. Maraming salamat po.